ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1 and 14. Sa simula yung salita at sa salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at namuhay kasama namin at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalawalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo hindi sa laman kundi nasa espiritu, yamang nananatili sa inyong espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakituno kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12 verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Hentil, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni muupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itanim sa gilid ng agos ng tubig na namumunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. John 7:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Okay, thank you. Sige po, sino po ang sunod? Sino pa ba yung hindi pa nakapag... Ikaw, Dad? Mga awit. Sige, sunod si Tito Bong. Sa dulo lang ako, sa dulo. Mga awit. Si Tito Bong daw muna, Dad. Si Tito Bong daw muna. Makakalimutin. First, 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapang lubos sa mga gawang mabuti. John 3:21, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa Diyos upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1, sa simula ay salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang tao ay naging salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng
tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. May Romans 8:9. Wala si Angelina? Ngunit kayo'y wala sa laman ngunit kayo wala sa laman kundi nasa espiritu. Ang yamang nanatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may wala sa espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Corinthians 1 Corinthians 12:3, 1 Peter 5:8. 1 Corinthians 12:3 ata. 1 Peter 5:9. 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo ng inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala na umuungal na maghahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. 1 Corinthians 12:3. Sa simula. Kaya nais kong maunawaan niyo. Nais kong 1 Corinthians 12:3, nais kong maunawaan niyo na walang makapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at walang magsasabi na nasumpahin si Jesus at walang makapagsasabi na si Jesus ay ang Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binaptismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego o mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kawikaan, awit 1:1, 1-2-3. Awit 1:1-2-3. Tama ba? Mapalad ang taong lumalakad sa payo ng mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama at tumatayo sa daan ng mga makasalanan at umuupo sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay sa araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinatanim sa tabi ng ilog, agos ng ilog, agos ng tubig at nagbubunga sa kanyang kapanahunan at kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay magtatagumpay. Tapos yung isa, John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala siya, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay, na si Jesucristo ay siyang sinugo, na iyong sinugo.
Amen. Okay, yan. Okay po. Thank you. So, sige, I think, 4:40 na. So, magsisimula na po tayo, no? Okay? So, bukas naman, meron po pong makakapag-recite. So, anyway, good afternoon. So, welcome po sa ating Bible study ulit, no? So, magpapatuloy po tayo and we will aim na matapos natin yung kay Simeon na part ngayong hapon para bukas focus tayo kay Ana or pwede ring hanggang verse 32 tayo. So, pwede naman yun. Okay. So, basahin po muna natin at bago yan, i-share ko po muna yung Bible verse. No? Okay. Babasahin po muna natin yung sa verse 28 hanggang 32. Okay? Sige. So, verse 28. Sige ma'am, pakibasa ma'am. 28 to 32. to 32. 32. Okay. Lucas 2, 28 to 32. Inalagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. Ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Salamat ma'am. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at tunay nga na ang pag-aaral ng iyong salita ay biyaya mo lang din lamang, Panginoon, sa pagbibigay ng puso na may kagalakan at may pagkasabik na aralin ang iyong salita. At salamat, Panginoon, dahil ang mga anak mo ay tunay ngang may pagkahilig. Ang kanilang mga puso ay may pagkahilig sa iyong salita. At patuloy po kaming humihingi ng karunungan at pag-unawa na siyang patuloy na magtuturo at magsasanay sa amin. At patuloy mo pong sawayin at ituwid ang mga pagkakamali kung meron man po kaming mga nagagawa na iyon, Panginoon. At naway ang bawat isa ay magkaroon ng kalungkutan na nagmumula sa iyo na tunay nga magbubunga ng tunay na pagsisisi at mamumuhay na naayon po sa iyong kautusan, gaya ng sabi mo sa iyong salita, ito ang aming kagalakan. Salamat, Panginoon, at ikaw po ang mangungusap sa bawat isa. Purihin ka, luwalhatiin ka. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, papatuloy tayo sa verse 28. So, yung mga nakaraang Bible studies natin, yung nakaraang araw po, so nag-focus po tayo doon sa ayun nga yung pagpupuspos ng Espiritu Santo. Binigyan po natin halaga yung pamumuhay na patuloy na may pagpapasakop sa Panginoon. At yun nga po, iyon po ay desisyon na kailangan nating gawin. Pero yun nga, nagagawa natin yun dahil sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So again, it's a reminder na kung tayo po ay naiintindihan natin na ito ay biyaya lamang at kaloob ng Panginoon sa atin, kailangan din po nating maunawaan na ito talaga ay magiging totoo po sa ating mga pamumuhay, no? Kasi it's very easy to claim
napakadali pong sabihin na, Lord, biyaya mo lang talaga lahat. Pero baka po hindi natin naintindihan anong ibig sabihin ng biyaya na yun. No? Ang biyaya na po na iyon ay tiyak na mangyayari po sa buhay ng isang tao. Kaya kung mapapansin nyo po, ano talaga, kumbaga, sana po sa mga sinishare ko din po sa inyo, no? Yun po ay paghahayag ng kung ano po ang isang binuhay ng Diyos, no? Yung mga tanda o yung mga nakikita sa buhay natin, no? So again, sabi ko nga po sa inyo, kung ako man po ay may nasasabi, yun po ay una talagang inaano ko din talaga sa buhay ko. Kumbaga, first, ako talaga, no? Ako talaga yung, kung ano man po yung sinishare ko sa inyo, hindi lang yun para sa inyo, but mas malaki po yung impact nun sa pamumuhay ko, kumbaga. So, again, yun nga po, yung mga nakaraan, yung pagiging puspos ng Espiritu Santo, naway maging, ano po tayo lagi, no? Yung, we have this active mind talaga, intentional and determined na mamuhay talaga ayon sa kalooban ng Panginoon at para sa kaluwalhatian niya. So kahapon, meron po akong video na napanood, preaching po ni Dr. R.C. Sproul, no? So yun, may share lang din ako sa iba kong mga kasamahan dito na mga youth and even yung mga young professional na. So, ano talaga siya? Kumbaga, meron talagang spiritual growth na mangyayari sa buhay ng bawat isang binuhay ng Panginoon. Kasi buhay yun eh. Hindi talaga yun mananatiling patay. Kasi buhay na eh. Lalago, 'di ba? Tulad nga po ng isang puno, ang isang buhay na puno, lalago yan, lalaki yan. Pagkatapos niyan, mamumunga yan. So, it's the same way with the person na binuhay po ng Panginoon. Tunay yan na lalago at tunay na mamumunga. Iyan. But anyway, going back to sa pinag-aaralan natin sa tagpo na kung saan nandito po si Simeon, no? Ito na po yung nangyari. Verse 28. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi. So, may kita natin dito yung action, no, na ginawa po ni Simeon. And sinabi dito, pinuri niya yung Diyos. No, bakit kaya? Pumunta lang siya doon, pumasok siya doon, nakita niya yung bata, kinarga niya yung bata, and then pinuri niya ang Diyos. Sige Dad, parang nag-raise ka ng hand. Hindi. Iba nga na pag-aralan natin na si Simeon ay napuspos talaga ng Espiritu Santo. Dito pinapakita, wala namang sinabi na si Maria, si Joseph at si Simeon ay nag-usap o nagkakilala kagad, no? Kumbaga si Simeon, yung bagay pagkikita nila dun sa templo ay dahil lang si Simeon ay dahil sa banal na espiritu, di ba? Kaya napunta sa templo at na timing nagkataon na nila si Jesucristo ni Maria at Jose. Pinapakita dito na yung ginawa talaga ng Diyos, no? Na walang sinabi nagkakilan lang. Basta binuhat niya yung bata at pinuri niya. Ang isang nakakano dito ay bakit na niya kagad na pakilala niya agad na yun ang Panginoon, yun ang Diyos. No? Amen. Diba nga, ang sabi sa revelasyon sa kanya na hindi siya makakita ng kamatayan hanggat hindi nakikita ang Panginoon. No, nung binuhat niya na yung bata sa kanyang bisig, pinuri niya ang Diyos. At yun ang sinabi niya sa susunod na verse na handa na siya
na pumanaw dahil nga sa nakita niya na. Hindi lang nakita, kundi nahawakan pa niya. Yun lang. Opo. Ano? So yun yung parang isang tanong na pwede po natin matanong. How or paano po na pagpasok ni Simeon is na-recognize niya, no, nakilala niya na itong sanggol na ito o itong bata na ito ay ang hinihintay namin na Mesiya or yung tagapagligtas. Yes, meron pong pangako sa kanya and hindi natin alam kung kailan po ibinigay yung pangako na iyon, no? Wala pong naka-indicate na time kung kailan yon sinabi or hinihayag ng Espiritu Santo kay Simeon. Pero yun nga, isang araw siya po ay sa verse 27, isang araw siya ay para ba Tagalog nito? Ginaid na lang. Okay. Ginaid po siya ng Espiritu Santo na pumasok sa templo, no? At yung time na rin na yun, again, hindi po yun pagkakataon lamang, bagkus yun ay ang perfect na plan, no? Perfect na time na inihanda ng Panginoon sa pamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo sa kanya na pumasok doon. At doon, pagkatapos ay verse 28, ay nagpuri siya sa Diyos at mamaya makikita natin doon na na-recognize talaga ni Simeon na iyon ay ang Mesiya. So again, gusto ko lang po sagutin natin yung tanong ni Daddy. Paano niya nakilala yung batang iyon ay ang Mesiya, ang anak ng Diyos, no? By the way, hello po pala no sa mga kasama natin. Good afternoon at masaya po ako na nakikita po kayo at nakikinig po ng salita ng Panginoon. So once again, hello. Sige po, anyone na sasagot? Dahil? Dahil po sa Tita Susan. Santo. Kaya ko niya nalaman yun na yun na yung anak, yun na yung Mesiyas na isinilang na. Okay. So, yes, yun po yung sagot. So again, ito po ay revelation lamang din no ng inihayag lamang din po talaga ng Espiritu Santo sa kanya. And our biblical basis for that is marami. Si Elizabeth at yung nasa sinapupunan pa lamang na si Juan tagapagbautismo, no? They recognize, no, na yun ay ang anak ng Diyos. Bakit? Kung matatandaan niyo po sa mga Bible study natin, sinabi po doon, sila ay puspos ng Espiritu Santo. 'Di ba? At pagkatapos noon nakapagsalita sila, naghayag sila ng patungkol sa bata na nasa sinapupunan ni Maria. Natatandaan ko po, hindi po sinabi ni Maria na buntis siya. 'Di ba? Kung matatandaan niyo, hindi alam ni Elizabeth. And then yung bata na nasa sinapupunan ni Elizabeth, bigla na lang nagtatalon. Ay, tumatalon ba yan, Ate Arshan, sa loob? Hindi naman siguro, no? Basta yung parang sumisipa lang or hindi ko pa po kasi na-experience sa mabuntis. Anyway, so yun nga yung bata, no? Kumbaga may reaction talaga. And ayon sa pagkasulat po ni Lucas, yung reaction ng batang iyon ay pagpapakita na sumasalamin po na si Juan tagapagbautismo talaga yung magtuturo sa kung sino yung Mesiya. No? And it's the same thing na nangyari po kay Simeon. And bakit? Kasi kanina pa lang, sa mga naunang verses, nakita na po natin doon na nasa kanyang Espiritu Santo. Ang hirap talaga ng salitang ito. No? Pinapatnubayan. Yon, thank you ma'am. Pinapatnubayan siya ng Espiritu Santo. And it's the same reason paano niya nakilala ang batang iyon. Paano niya nakilala na yun ang Mesiya? Yun ay ang paghahayag ng Espiritu Santo. And let me tell you these things, mga kapatid. Tayo rin po, tulad natin,
kung hindi po kumilos ang Espiritu Santo sa mga buhay natin, hindi po natin marerecognize at tunay na matatanggap ang tunay na Kristo, ang tunay na tagapagligtas. Sana maunawaan po ninyo na una po tayong binuhay muna. Una po tayong ipinanganak muna sa Espiritu bago po natin nakita hindi lang ang kaharian ng Diyos, bagkos ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ay ang gawa ng Espiritu Santo. Bubuhayin muna tayo, and yun nga, ito, naghahanda po ako para sa message sa Sunday. Isa po sa mga ginagawa ng Holy Spirit is ang conviction of sin. But anyway, I will not dig deeper muna dyan, but doon natin makita that ang Panginoon ay unang kikilos sa buhay natin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At pagkatapos nun, doon na tayo magkakaroon ng reaction. Okay? Nauna po ang pagkilos ng Espiritu Santo sa mga buhay natin. And so, I think na-solve na natin yung verse 28. Dad, no? Clear na po yun, di ba, Dad? Yun ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Tita Susan, sa pag-share no, ng ano mo. And in verse 29, Panginoon, ito na yung sinabi. Ito na yung sinabi ni Simeon. Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Ito po, pag atin pong pagbulay-bulayan itong sinabi ni Simeon. Ako'y natutuwa na nandyan si Kuya. So, sige, simulan mo na, Tol. Ano pa ba? Ano pa ba? Hindi, nahawa na ako kay Daddy, hindi. Meron siyang ganyang reaction. Una, hindi. Maganda na meron tayong mga ganung analysis ng pagsalita. Actually, itong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, first and foremost, una sa lahat, nandun yung pag-aanalisa natin ng bawat salita. Kaya natutuwa lang rin ako kay Daddy, no? Pag ganun siya mag-explain, alam niyo yun, yung napaka-genuine, no? Or napaka-totoo. Napaka-totoo lang talaga na though hindi siya nagsasabi ng kung ano man, or sa English, yung hindi siya nagsisynthesize ng kung ano ang sinasabi ng salita. Ang sinasabi niya lang ay yung pag-aanalisa, base sa pag-aanalisa niya, paano niya nalaman na yun ang Panginoon? And driven by the Holy Spirit, sumagot kanina si Mami Susan, na dahil lang ito sa pag-i-enable ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, di ba? Yun nga yung memory verse nyo kanina, no, yung 1 Corinthians 12:3. No, nais kong maunawaan nyo na walang magsasabi na sumpain si Jesus maliban sa pamamagitan sumpain si Jesus at walang makakapagsabing si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. So yun, that is an answer directly from the Word of God. Kaya nga, maganda yung minsan may ganun talaga mga tanong. And gamitin natin yung mga ganung tanong para mas lalo pa nating pag-aralan yung salita. Kasi alam natin na yung salita mismo ang magsasalita sa atin o magsasabi sa atin ng mga sagot tungkol sa mga misteryo. And dito, Panginoon, ito na yung sinabi ni Simeon, na pag-usapan naman na nung mga nakaraang araw na si Simeon nga ito. Simeon, wala tayong alam, wala tayong nalalaman na background na ano sa kanya, anything na patungkol sa kanya, kundi na siya ay puspos ng Espiritu Santo. And I believe, naniniwala po ako na sapat na yon sa atin para maging kasagutan.
puspos siya ng Espiritu Santo. At sabi nga ni Rael kanina, lauuna talaga parate yung ginawa ng Diyos sa atin. Binuhay niya muna tayo. Okay? Kaya nga, no, ewan ko, parang nabanggit rin ni Rael last Sunday, yung, tawag dito, ano na yun, tol, yung debate, no? May debate, unconditional election or yung Calvinism versus yung provisionism, no? Yung si James White at saka si Dayton Flowers. So magandang ano rin yun, usapin. Pero back to the topic. So ito yung sinabi ni tawag dito, Simeon, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. So dito, hindi ko na po gagayahin si Daddy kanina no magtatanong, paano to sinabi sa kanya? Na dahil dito hayagan naman, ayon sa kanyang salita, ibig sabihin, itong nagsasalita na si Simeon ay hindi lang basta maalam, pero nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang panalangin, ito po ay panalangin, no? Ito po ay praise, ito po ay, pwede nating sabihin, ito po ay hymno or yung parang song, no? Awit na nagmumula sa puso ng isang taong binuhay ng Diyos. Na masasabi niya yung mga bagay at mga kalooban ng Diyos. Dito, very specific lang dito, yung pagpanaw na may kapayapaan ni Simeon ay kalooban ng Diyos para sa kanya ayon sa kanyang salita. Tapos siguro kung mababasa pa natin yung 30, mas magiging malinaw yon. Nakalimutan ko lang yung verse. Wait lang. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. So, yung nakita niya, it is not a phenomenon o pangyayari, kundi ang nakita niya, yung tinatawag dito na ang iyong pagliligtas. It talks about a person o yung tao po to. No? Though kung babasahin natin plainly, in our own language, hindi to siya personal. Pero I have read or nabasa ko po na sa Greek language, yung your salvation dito is a personal, parang personal noun. Or alam niyo yan, yung tulad pagsasabihin, si Siren, si Rael. Dito sinasabi, si Jesus. Sapagkat nakita ng aking mga mata, si Jesus. O itong bata na nasa aking mga bisig ngayon. So anong sinasabi nito sa atin? Ang sinasabi lang pala nito, yung ayon sa salita ng Panginoon ay yung mismong salita ng Panginoon. No? Sa simula ay ang salita at kasama ng salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. So, the more we talk about the Word, the more we read the Word, the more we understand John 1:1 and everything in it, yung Lucas 2:29-30 na nabasa natin, it talks about that person. The Word became flesh, no? Sa John 1:14. At nanahang kasama namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya ng sa natatanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So sa katotohanan, ano po ang meron ng katotohanan? It will set us free. No, 'di ba? The truth will set us free. And very rightly so, tama lang sabihin ni Simeon sa kanyang panalangin o sa kanyang awit, no? Itong nabasa natin na ito'y binibigay mo sa akin, pagpanaw na may kapayapaan,
ito ay ayon sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita, no, ay nakita ko, nahawakan ko. So, ano lang, parang gumuguhit lang ako sa gusto kong mag-imagine tayo, no? Kung gaano kaliteral si Jesucristo sa ating mga buhay. So, again, yung word, no, yung salita, it is a literary work. So, from the word literal, nagiging literal ba talaga yung salita sa ating mga buhay? So, the same way na naging literal ito sa buhay ng isang tao na kung tawagin ay si Simeon, napuspos ng Espiritu Santo. And that is a hint, no? Magiging literal lang itong salita na nababasa natin if we are filled or guided, napapatnubayan ng Espiritu Santo. So, yun lang yung mga add ko, Tol. Thank you, Tol, no? Sige po, we would like to hear others as well. Ano po yung ano po dito sa atin dito sa verse 29, no, yung makita natin. May madadagdag siguro yung iba, no? Sige, Dad. Siguro, pagpapakita lang dito na si Simeon ay isang tao na nakatitiyak na sa kanyang kaligtasan. No? Kasi nakita niya talaga yung mga revelasyon sa kanya. No? Nakita niya lahat na yun, na on the spot nakilala niya ang Panginoon. No? Kumbaga, pinakita talaga sa kanya ng banal ng Espiritu na yun nga, kumbaga nabuo na sa isip niya, kumbaga nakita niya na mismo yung mga revelasyon sa kanya na kaya handa na siyang pumanaw. Ibig sabihin, ito yung taong nakatitiyak na sa kanyang kaligtasan. Kasi ito ang buhay na walang hanggan, no? Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo, no? So makilala is more than just knowing, but yung magkaroon talaga ng relasyon, no? Pag-ibig, no? So dito makita natin, niliteral ko lang po, nakita, nakilala niya talaga yung Mesiya, no? Again, dahil po ito sa paghahayag ng Espiritu Santo. At yun, una talaga is yung recognition, yung makilala talaga, no? Na makilala natin yung tunay na isang Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Kasi nga marami po talaga ang nakakabanggit ng salita ng pangalan ng Panginoon. Bumabanggit na nagsasabi Jesus, pero hindi nila nakikilala. So yun po talaga yung kaibahan doon. At yun lang, no, dagdagan ko lang sa sinabi po ni Kuya dito kanina. Yung panalangin po ni Simeon is hindi siya out of parang sarili niya, no? Sana nagmumula sa sarili niya. Pero inihayag niya dito kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kung babasahin po natin sa Tagalog, para po talagang parang siya yung nagsasabi, Lord, ngayon pwede na akong mamatay. Parang ganun yung makikita natin kung babasahin po natin sa Tagalog na translation. Pero kung atin po talagang titingnan, no, na mabuti din, even sa other translations, ito pala is yung parang pagsasabi ni Simeon na ginawa ng Panginoon na, Lord, tunay yung sinabi mo na ako ay papanaw ng may kapayapaan. Kaya nga sinabi niya, di ba, ayon sa iyong salita. Lord, ito yung sinabi mo sa akin, na ako ay papanaw
ng may kapayapaan. Bakit? Yun nga po sa verse 30. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Now, kung tatandaan niyo po sa verse 26, ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Ibig sabihin, itong sa verse 29 is a confirmation ng pagsasakatuparan kung ano po yung inihayag sa kanya ayon sa salita ng Panginoon sa kanya. Na? Intindihan niyo po yun. Kaya sabi niya, ngayon, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. And kung babasahin natin siya sa ESV, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. Kasi yun ang sinabi mo, Panginoon. And tingnan niyo po yung ginamit niyang salita, kapayapaan. Kapayapaan, bakit? Kasi nakita niya ang, sa verse 30, kasi nakita niya nakita ng kanyang mata ang pagliligtas ng Panginoon. So, I think this is more than just a peaceful mind, no? Higit pa, hindi lang ito patungkol sa magkakaroon ka ng malinaw na pag-iisip, no? But yung papanaw ng may kapayapaan, ang ibig sabihin nun is maano natin siya sa kaligtasan, no? Kapahingahan, at yun nga yung tinatawag na we are at peace with God, no? Naisaayos na may pagkakasundo na, no? sa Panginoon. And one thing also na gusto ko lang din i-share po sa inyo tungkol dito, may kita natin dito yung satisfaction, no? Yung kasiyahan ni Simeon, no? Na minsan kasi may iba't ibang dahilan ng tao para masabi na I'm ready to die, parang ganon. No? Pero dito may kita natin na siya ay mamamatay na may kapayapaan dahil sa anong kadahilanan? Dahil sa pagliligtas ng Panginoon. So may kita natin dito na ito yung halaga ng buhay niya. No? Ito yung halaga ng buhay niya. Iyon yung parang masasabi natin na yung tinatawag natin na pinnacle sa buhay ni Simeon is yun, yung hinihintay niya lang talaga ay yung makita niya yung kaaliwan ng Israel, or yun nga sa sinabi natin kanina, yung pagliligtas ng Panginoon in the person, at yun ay isang tao, no? At yun ay ang Panginoong Jesucristo, no? So napaganda na masabi yun ng bawat isa na we are now at peace. Tayo na ngayon ay may kapayapaan na, no? Na hindi na tayo, wala nang pangamba, wala nang takot, no? Dahil, ayun nga po, nakita na rin natin yung pagliligtas ng Panginoon at nakilala na natin yung pagliligtas ng Panginoon. So, napakaganda, no? Bawat mananampalataya masasabi talaga ito din, no? So, verse 30, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. So, yun nga, it's a confirmation na si Jesucristo, yung bata na kinarga niya, yun nga po yung tagapagligtas. Yun yung Mesiya. No? So, verse 31, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. So, meron pong, it's parang propesiya. Pag sinabi nating propesiya, ito ay hindi lamang patungkol sa mga mangyayari sa inaharap, but propesiya is paghahayag ng mensahe ng Panginoon or katotohanan na nagmumula sa Panginoon. And tingnan niyo po anong sinabi ni Simeon, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. What does it mean? Ano po ang ibig kahulugan, no, ng sinabi dito na inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao? Sige po. Anyone?
tutubusin sa lahat ng mga kasalanan. Kumbaga, nihanda yung kaligtasan para tubusin sa tao lahat ng mga kasalanan. Kumbaga sa simula pa man, no, ito ay inano na talaga, which is totoo po talaga yon. Itong sinabi na, yung salitang inihanda. Pag sinabi kasi nating inihanda, talks about yung parang inano siya sa tawag dito, parang nakaplano na or itinakda na. So, in which mababasa po natin sa salita ng Panginoon na sa simula pa man ay ito na yung intention, no? Ng Panginoon, yung kaligtasan, no? And ito ay para sa kaluwalhatian niya. Sige po, anyway, Tol, parang ikaw may sasabihin. Bali dito sa verse 31. So ito pa rin ang antecedent pa rin ito o yung pinag-uusapan ay yung kung ano yung nasa 30. Ayun nga, nalaman natin na ito ang pagliligtas ng Panginoon at ang pagliligtas ng Panginoon ay wala sa ni kanino man kundi sa nag-iisang pangalan, no? Acts 4:12. Yung salvation o yung pagliligtas is found in no one else. Ito ay sa isang tao lang, si Jesucristo. So, at ito ay inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao ayon kay Simeon na puspos ng Espiritu Santo. Pagpapakita na ito ay isang propesiya, ito ay salita ng Diyos at nakakasiguro tayo na ito ay salita ng Diyos sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia na ating binabasa ngayon. Sana ganun yung ating maging pagtingin sa bawat talata, bawat kudlit, bawat tuldok. Meron ang salita na meron dito sa ating harapan na pinag-uusapan at naiintindihan natin. So ayon sa ating pag-iintindi, ang kaligtasan ay inihanda sa harapan or pag sinabing sa harapan, it talks about the witness or yung pagiging saksi. No? Naging saksi kami kagaya ng sinabi dun sa John 1:14 na minimemorize natin, that comes from the word of an Israelite disciple, no? One of the 12, si Juan, no? Si Juan, John the Beloved. So, and that is one thing, no, to become one of the 12 disciples of Jesus Christ. Ikaw ay isang saksi. And dito, sa paghahayag naman ni Simeon, pinakita na itong pagliligtas ng Panginoon is not, hindi siya secluded. Actually, it is hayagan. That's why, makikita natin bilang mga Kristiyano, wala pong Kristiyano sa tago. No? Pag ikaw ay isang Kristiyano, pero ito ay nakatago, hindi po yung tunay na pagiging Kristiyano. So, in the same way, because Christ is light, di ba? Sabi nga sa akda ni Matthew, sa gospel or sa buhay pa rin ng Panginoon, tayo ay tawag dito ay ilaw na hindi matatago. Ibig sabihin, itong kaligtasan ay hayag sa lahat ng mga tao. Hindi po sinasabi dito na lahat ay napagpahayagan, pero marapat lang na ating maunawaan sapagkat ito ang sabi ng Panginoon. No? Hindi po natin pwedeng ipasok yung sarili nating pagkakatwiran sa katwiran or katuwiran ng Panginoon. Hindi po ganun ang pag-aaral ng salita. Kaya pag meron kayong naririnig, mga preachers, na
pilit nilang pinaliliit ang Panginoon nang sa ganun ay sumakto o maging swak ito sa kanilang sariling pagtiteolohiya o pag-aaral. So that is the wrong way of exegesis. Hindi ko pa sinasabi na ang ginagawa nila is not exegesis but eisegesis. Ang sinasabi ko po, they have this exegesis that is wrong. Mali ang kanilang, di ba? Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na mali yun or wag silang tularan. Ang sinasabi ko po ay maaari po talaga tayong magkamali. No? We are man. Tayo po ay tao lamang. No? Hindi po lahat ng sasabihin natin ay tama. Pero malam natin na lahat ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. At base sa sinabi ng Panginoon, I believe this is the word of God. No? Hindi na po ito si Simeon ang pinag-uusapan. Hindi na po ito pangangatwiran ni Simeon, kundi ito po ang katuwiran, katotohanan na nagmumula sa Ebanghelyo o sa salita ng Panginoon. At ang iyong pagliligtas na nakita ni Simeon ay inihanda mo sa harapan ng lahat ng mga tao. So, sa ating pag-aaral, ito po ay hayag. Hayag na, kumbaga hindi na po ito misteryo. No? Ito po ay, yes, it is a mystery that is revealed. Hayag na po ito sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, even those who will reject Jesus Christ, na mapag-aaralan natin mamaya o bukas man, or sa mga itong next na mga talata na aaralin natin. Even those na magre-reject, itong tanging pagliligtas na meron lamang sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang tagapagligtas, ay naging, kumbaga, hayag. Pero yung word kasi dito hindi paghahayag eh. So sinasabi ko yung paghahayag, yung word dito ay inihanda. So ano yung English ng inihanda? Prepared, provided, di ba? Prepared. Diba? Noon pa, bago pa man, nilikha ang sanlibutan. Diba? So it is an action from the past being revealed now as we study the Word of God. Diba? As the Word of God is being revealed o pinapahayag. So sa lahat ng tao, hindi ko po diniscuss, ito ba ibig sabihin universal ba to? Lahat ba talaga ng individual? O pag sinabing lahat ng mga tao, lahat ng klase ng tao, hindi ko po yung sinabi. Pero ang sinabi ng Panginoon dito, may paghahanda at ito ay para sa lahat ng mga tao. Okay? So, naging saksi ang lahat ng mga tao. Pero alam natin kung ang view na titingnan dito is yung universal o ang lahat. Alam natin na hindi lahat ay mapupunta sa langit. Sapagkat meron po talagang napupunta sa hindi langit o yung sa impyerno. No? At hindi po natin masasabi na hindi totoo ang impyerno sapagkat naniniwala po tayo sa bawat salita ng salita at ng ilaw na si Jesucristo. And sa napakaraming persona or personalities sa Bible, si Jesus Christ po is a hell preacher. He preaches hell. Kaya siguro magiging, hindi siguro, kundi kaya tunay na nagiging, tawag dito, nagiging literal or nagiging mabuti or
ang Diyos ay naging pag-ibig at nalaman natin na siya ay pag-ibig dahil may pagliligtas sa kapahamakan, no? O dun sa galit niya sa kasalanan. So okay. So yun. Ito ay inihanda para sa harapan ng lahat ng mga tao. So wala pong no one can question God kasi ito po ay hayagan. Sapagkat ito lang ang natatanging katotohanan. So whether you reject Him, okay lang. Whether you accept Him, okay lang rin. Kasi alam natin na ito ay inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Amen. Okay, no? So, ayun nga po. Kumbaga, lahat talaga ay magiging saksi, no, sa pagliligtas ng Panginoon. Ito ay maririnig ng kahit na sino man, no, ng lahat. Pero again, very clear naman po yung explanation na hindi po ibig sabihin nun na lahat po ay mahahayagan, no? Magkaiba po yung nakarinig, nakakita at sa sinasabi natin na nahayagan. Yun po talaga yung mga taong tunay na may pagkilos, no, ng Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. And I think verse 32 ay magbibigay din sa atin ng parang mas malawak pa din, no, na pag-iintindi dito sa sinabi sa lahat ng mga tao. Bakit ano po sinabi sa verse 32? Isang ilaw. So he's talking about, yun nga po, no, yung tagapagligtas o pagliligtas. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. No? So, dito pala, no, makikita na natin na ang kaligtasan talaga ay hindi lamang para sa mga Hudyo, no? Pero dito pa lang inihayag na talaga ni Simeon, ng Panginoon sa pamagitan ni Simeon na ang kaligtasan ay para po talaga sa lahat ng tao. Yun na, doon napapasok yung sinasabi natin na lahat ng uri, lahat ng bansa, lahat ng mga race and tongue, nations, no? Ang kaligtasan po ay may hayag sa kanila. And ilaw, no? Ginamit po dito yung salitang ilaw. And kung babasahin po natin sa Old Testament, lagi po talagang ginagamit ang ilaw na paghahayag doon sa mga nasa kadiliman or pinapakita po talaga doon is yung kaligtasan, yung pagliligtas doon, no? So, siya ay isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil. And actually, may nabasa po ako na sa Old Testament, no, na sinabi, even in the Old Testament pala, inihayag na talaga na ang kaligtasan ay para sa lahat, no? Basahin natin yung Isaiah 42 verse 6, no? Sinabi po dito, sabi diyan, ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katuwiran, kinuha ko kayo sa pamagitan ng kamay at kayo iniingatan at ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan. So pag sinabi niyang sa mga bayan, hindi lang sambahayan ng Israel, no? But sa lahat po ng mga bayan, no? And mababasa rin po natin yan, no, sa chapter 49 verse 6 ulit. No? Sinabi po dito, o kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. So even in the Old Testament, it was already prophesied na ang kaligtasan po ay para sa, sabi nga dito sa verse 31, no? Para sa lahat ng mga tao, no?
Again, yung binabanggit dito is yung pagiging witness. Pero yun nga, masasabi din natin na ang paghahayag ng kaligtasan ay para po sa lahat ng mga tao. So, may sinabi din dito na para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. So, ano kaya yung sinasabi dito na para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel? I will try to add lang at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. So, ito po ay nagpapatukoy pa rin doon sa ilaw na nahahayag na ngayon sa mga hintil, hindi na lang sa bayan ng Israel. Pero sabi nga ni Pablo, no, meron talagang advantage din talaga yung bayan ng Israel sapagkat nandun yung salitang pagpili. No? Pagpili. Sila ay yung pinili ng Panginoon. At sa pagpili ng Panginoon, ito po yung pinagdidebatihan. Is that election unconditional? Or it is, meron ba tong any kind na parang provision? Pipiliin kita provided na maniniwala ka sa akin mga sinasabi. Pero though hindi direct itong salita na ito, pero nakikita ko dito na meron talagang kaluwalhatian sa pagpili ng Panginoon. Ano nyo po, kumbaga, pansinin nyo po, no, hindi po tayo nakatuon sa bayan ng Israel, bayan ng Palestinian, no, Palestine, hindi po. Nakatuon po tayo doon sa gumawa ng pagpili. Na merong bayang Israel sapagkat ang Israel ay pinili nino ng Diyos. So ang tanong, ang pagpili ba ng Diyos, is it unconditional or is it conditional? Or meron dapat provision? Meron dapat tayong ibigay sa Panginoon? Meron tayong dapat gawin upang sa konseho ng Panginoon tayo ay hirangin na Kanya? So that is a question. So yung dinagdag ko po dito is a question for each Bible believing Christian. Christian po, no? Christian. Is our election unconditional or is it conditional? Is it according to our faith? No? Na somehow ma-activate yung ating pagiging ligtas kapag tayo ay nanampalataya na. O ito ba ang ating kaligtasan ay ano yung word ni Pablo sa Ephesians ba? Nakalimutan ko yung hindi ko alam kung si Pablo or si Pedro ang nagsabi. Ito ay para sa to the praise of His glorious will. Is it for the praise of His glorious will? That His will, sabi nga sa, I believe Romans 11, na there is no one na magiging konseho ng Panginoon. He is His own counsel. Parang ganon yung So, a question. No? Tanong po, ang pagiging elect ba, is it unconditional or is it conditional? So yun lang yung maano ko dito, Dol, yung at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. So hindi ko po kayo nilalayo, no? Gusto ko lang magtanong tayo para mas lumapit tayo sa tamang sagot. Okay, sige, sasagutin po natin yan bukas. So meron po tayong Bible study bukas
And yun nga po, I think po sa Friday, medyo mahirapan din pala kami talaga na mag-Bible study, no? Pero again, titingnan pa po namin ulit. Yung sa Friday, hindi pa natin alam. Kasi nga po, alis po kami. So, ayun po. Pero bukas, pag-aralan nyo po yung hanggang verse 38. Tatapusin natin yung hanggang verse 38. Para next week, iba naman na po tayo na dimension. Hindi, ibang tagpo naman ang ating pong mapag-aaralan. So, ayun, napakaganda po no, na nakita natin na nagsimula tayo sa, yun nga po, sa simula, at ngayon nakita natin yung story, yung pag-develop po no, ng paghahayag ng pagliligtas ng Panginoon. So, sana na-appreciate nyo po yung ginagawa natin na pagsisimula. Na inaaral natin lahat ng 4 po na mga 4 gospel books, no? At naano natin yung bawat detalye. So, ako, I am blessed na ganito yung naging patnubay, no, ng Panginoon sa atin, sa ating pag-aaral. So, patuloy po tayong mag-aral ng kanyang salita at patuloy na magpasakop sa Diyos. Gawin natin, sundin natin ang kanyang kalooban. Manalangin po kayo para sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na ibigin ang Panginoon at ibigin ang isa't isa bilang patunay na tayo ay mga alagad ng Panginoon. So, see you po bukas, no? Magpapatuloy tayo sa verse 32 hanggang 38. So, tayo po ay manalangin. Let's pray. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. At salamat dahil inihayag mo din ang iyong pagliligtas. Kung kaya't kami po ay naniniwala at nagkaroon ng pagtanggap sa iyong anak na si Jesucristo. O Diyos, ito ay biyaya mo lamang at maraming salamat dahil kami po ay binigyan mo ng iyong pinakitaan mo ng iyong pag-ibig, ng iyong habag at ng iyong awa. At naway patuloy po namin itong pagbulay-bulayan at maunawaan upang ang aming mga buhay ay patuloy, Lord, na may pagpapasakop sa iyo at ang ginagawa namin ay ayon lang po sa iyong kalooban. At ito'y magbibigay ng papuri at kaluwalhatihan sa iyong pangalan habang kami po ay namumuhay dito sa mundong ito, na makita ng mga tao sa mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat na iyong ginagawa. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. See you bukas, no? And God bless po sa lahat. Bye-bye. Thank you.